But nakikita rin natin na maaari magkaroon ng second chance kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. So kaya nga sabi ko kanina, you will win over this situation. Ibig sabihin, ikaw yung magwawagi. Especially guys, sabi ko nga, hindi masyadong attached yung person nyo dun sa third party. Parang happy-happy lang. Pero diba, dun naman talaga nagsisimula yun. Landi-landian, ganyan. But hindi ganun kalalim, unlike sa'yo. Pero yun nga lang, parang medyo gaangan mo din. Wag masyadong seryoso, wag masyadong madrama, kasi yun yung parang iniiwasan ng person mo. Ayaw niya ng madrama, ayaw niya ng seryoso. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Silip sa pag-ibig kapalaran tayo guys ngayong gabi para sa Capricorn. Titingnan natin yung love life situation nyo ngayong September mga kapiksi. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, sa unang spread natin mga kapiksi, tingnan natin yung mga nagaganap sa inyong sitwasyon mga kapiksi. So, nagkakaroon ng healing dito sa inyong relationship guys, no, with this healing heart energy. Ibig sabihin nito, maaaring there were a lot of negative circumstances na nangyayari sa relationship nyo, mga problema, ganyan, mga sitwasyon. And palagi ko naman sinasabi na normal na magkaroon ng mga problema sa relasyon, mga arguments, pag-aaway, mga hindi pagkakaintindihan. For some of you, may mga toxicity, addictions, ganyan, mapang-abusong relationship. For some of you, I'm sensing na maaring yung iba parang na-fed up na kayo. Na-fed up na kayo sa dami ng mga negative na sitwasyon na nangyayari sa inyong relationship. But at the same time, mga kapiksi, no, you're also trying to fix yourself, and you're trying to fix the relationship, and at the same time trying to fix yourself dun sa mga emotional pain na pinagdadaanan nyo. And normal yan, or I think that's fine, it's okay. Okay lang, nasasaktan talaga tayo guys, no, syempre kapag may problema sa relasyon, lalo na't mahal na mahal natin yung partner natin, so normal yan, nakaka-relate. I'm sure relatable yan, pero hindi nyo rin naman pinapabayaan yun, or wag nyo rin pabayaan yung sarili nyo na mawala dahil dun sa relationship. So yung iba guys, no, meron tayong Ho'oponopono and self-love na subliminals dito sa ating channel. Super effective. Ginawa ko yan talaga guys para sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng too much emotional pain, stress, anxieties, depression dahil sa mga problema sa relationship. So pwede nyo pakinggan, i-combo nyo with self-love subliminal guys para tuluyan, or at least makatulong man lang sa inyo na gumaan-gaan yung inyong pakiramdam dahil sa mga emotional pain nyo. Pero at the same time guys, nakakita rin tayo ng transition or pagbabago dito sa mga pinagdadaanan nyo, kasi syempre kapag may mga negative na nangyayari, may mga nadidiscover kayo about sa partner nyo, okay, about dun sa relationship, sa mga tunay niyang pagkatao and yung mga tunay niyang intention. And at the same time, kayo din, no, parang nakikilala nyo rin yung sarili nyo, and hanggang saan yung kaya nyong ibigay, hanggang saan yung kaya nyong i-tolerate, and hanggang saan, kumbaga parang yung hangganan din, no, ng pagtitiis nyo, mga kapiksi. So it's a win-win, it's a win and lost, no, lost kasi sad dahil may mga negative na nangyari, pero win kasi may mga natututunan kayo dun sa relationship, mga kapiksi. And for some of you, kahit na may mga ganyang klaseng ganap sa inyong relationship, there may be stalking na nangyayari, no? So parang either
hiwalay na kayo nitong person na to, or kahit na magkasama pa kayo pero maaaring meron kayong emotional gap, pwedeng hindi kayo nag-uusap, pero you're always looking out for that person. Parang palagi nyo siyang tinitingnan sa social media, or ikaw, pagka sa relationship reading kasi, no, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, and roles can be reversed as well. So, parang palagi nyong silang hinahanap-hanap, and palagi nyong tinitingnan kung ano yung ginagawa nila, mga kapiksi, no? Parang, I'm sensing yung iba sa inyo, tinitingnan nyo kung nagbago na ba, may pagbabago na ba dito sa person nyo, or dating gawi pa rin siya, mga ganong klaseng ganap, mga kapiksi. And sa tingin ko naman, normal yon, especially pagka mahal nyo talaga yung person, pero you have to take your power back. So, i-focus mo yung attention mo sa sarili mo, become a better version of yourself, whether may problema ka sa relasyon or wala, and put your energy to yourself, mga kapiksi. Love yourself more, respect yourself more, and you will get the love and respect that you deserve as well from your partner or from your specific person. Okay? So, yan yung mga ganap na sitwasyon, Capricorn, no, sa inyong love life. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Okay? So, ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap, no, dito. Gamit naman itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng love at yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. Mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyang i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapiksi, pwede kayo magpabook ng coaching session with me para matulungan ko kayo sa inyong mga manifestation. So, for prices and discounts, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung ating love energy, mga Kapiksi. Tapos, ito yung energy ng Capricorn. So, nakikita natin, mga Kapiksi, no, na for some of you, yung reason kung bakit meron kayong mga broken heart, healing heart na energy is because merong betrayal na nangyari dito sa relationship na to with the 7 of Swords energy. Pero, nakikita rin naman natin, guys, na mawiwin over nyo itong sitwasyon ng betrayal. This betrayal may be because of a third party situation, third party relationship. And yun yung dahilan kung bakit nanlamig sa'yo yung person mo, just in case na nanlamig siya. Or for some of you, parang I'm sensing na binlock kayo nitong person mo kasi na-discover mo na meron siyang third party. And yung third party, mga Kapiksi, pwedeng kasamahan niya sa trabaho or parang same field niya. Parang same sila ng environment. Palagi silang nakikita ganyan. And nagkahulugan ng loob, ganyan. Or palaging magkasama. Pwedeng din, same group of friends sila. So, baka magkabarkada sila, ganyan. Tapos, nagkahulugan ng loob at the same time. I'm sensing na this is not more on parang love. Hindi niya mahal yung third party na to, pero this is more on fun, having fun, no? Having fun. Especially kung masyado kang seryoso sa relationship, tapos yung another party is yung tipong landi-landi lang, saya-saya lang, ganyan. Ayaw ng person mo ng madrama or kadramahan, kaya parang ine-enjoy niya yung company ng third party, not because of love, but because of purely having fun. Gusto niya lang magsaya, gusto niya lang nung walang masyadong seryoso, ganyan.
Pero nakikita rin natin dito, guys. So, na-discover nyo ito, no? Or maaaring nyo ma-discover itong third-party relationship na to. But, nakikita rin natin na maaaring magkaroon ng second chance kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. So, kaya nga sabi ko kanina, you will win over this situation. Ibig sabihin, ikaw yung magwawagi. Especially, guys, sabi ko nga, hindi masyadong attached yung person nyo dun sa third party. Parang happy-happy lang. Pero 'di ba doon naman talaga nagsisimula 'yun. Landi-landian ganyan. But hindi ganoon kalalim unlike sa'yo. Pero 'yun nga lang parang medyo gaangan mo din. Wag masyadong seryoso, wag masyadong madrama kasi 'yun yung parang iniiwasan ng person mo. Ayaw niya ng madrama, ayaw niya ng seryoso. But this person, sabi ko nga, maaring bumalik ito sa'yo and maaring magkaroon kayo ng second chance sa inyong relationship, mga kapiksi. Strong fire sign energy, guys, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, maaring may fire element yung kayo sa inyong natal chart or baka fire sign yung iyong person. Yes, guys, sabi ko nga, no, maaring makarecover yung inyong relationship from this situation of betrayal if and only if you are willing to forgive and accept, and if you are willing to forget yung circumstance. Kasi kailangan mo tong kalimutan if ever natatanggapin mo yung person mo. Kasi pag hindi mo to kinalimutan, para tong bangungot, guys, na palagi kayong gigisingin sa tulog nyo, sa pagtulog nyo, di ba? Kumbaga parang anay na sisira sa relationship nyo kasi kapag paulit-ulit yung inisip na or hindi nyo inalis, hindi nyo kanalimutan, forever kayo magdududa sa person nyo. Mawawala yung tiwala nyo sa kanya, forever kayo magdududa, and tuwing aalis na lang siya, tuwing may kausap siya, ganyan, palagi nyo siyang pagdududahan, and therefore, hindi rin magiging harmonious yung relationship nyo. That's why I always advise na kapag tatanggapin nyo, make sure na patawarin nyo, i-accept nyo, and kalimutan. Otherwise, kung hindi nyo kanalimutan, guys, para lang kayong kumukuha ng kutsilyo na sinasaksak nyo yung sarili nyo. Okay? Nagets nyo ba? Kasi kayo yung masasaktan, hindi sila. Kapag hindi nyo to kinalimutan, mga kapiksi. Again, no, only and only if handa kayong tanggapin yung person. Otherwise, kung ayaw nyo ng ganito, kasi may mga tao na there are two different kinds of people, mga kapiksi, when it comes to relationship. Meron talagang ibang tao na ipaglalaban nila yung relasyon nila, yung partner nila hanggang kamatayan or hanggang kaya nilang tiisin. And then meron din namang iba na once na na-hit nila yung kanilang boundaries or limits, hanggang dito lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Kapag ginawa mo ulit, no na, forget na, babay na. So may mga ganong klaseng tao. And kung nasaan man kayo sa dalawa, it doesn't matter. I mean, it's your decision. Of course, kayo yung masusunod because relationship nyo yan. But then again, just in case na gusto nyo ipaglaban itong relationship, kasi nga nakikita natin na may second chance kayo sa relationship, no? With this person. So, if ever na gusto nyong i-push ito, kailangan talaga magkaroon ng acceptance and forgiveness and forget. Kailangan nyong kalimutan yung mga negative na nangyari at negative na sitwasyon kung ayaw nyong magdusa kayo sa relationship nyo. Alright? So, comment down below ang Capricorn if naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin itong mga love message para sa inyo, guys. Sa mga naka-resonate, no, if ever you're dealing with third-party situationship, meron tayong mga subliminals, pampawala ng kabit or third-party, pampaloyal, pampawala ng balakid, at saka para ikaw ang piliin. So, yung apat na subliminals na combo na yon, guys, very much resonating sa mga may third-party na relationship, kapiksi. Tiyagain nyo lang, guys. Marami na tayong success stories dyan. So, tiyagain nyo lang kung gusto nyo talagang maging maayos yung relasyon nyo. Libre lang, din na kayo magbabayad, guys. Kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin naman mag-send lang kayo ng email. Huwag masyadong selfish, mga kapiksi. Bigyan mo siya ng space. Baka kasi nasasakal din siya. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kanina, yung person, yung third party person ng person nyo is purely for fun.
Baka kasi nasasakal din yung person mo, kaya nagagawa niya yung mga ganong klaseng bagay. Pero syempre ayaw natin siya bigyan ng excuse kasi hindi siya justifiable dahil cheating is cheating, 'di ba? But may mga factors na we have to consider din kung bakit may mga ganun silang ginagawa. So baka meron kayong nagagawa na baka nasasakal din yung person nyo or masyadong madrama, ma-emo, kaya lumalayo din yung person nyo. So i-assess nyo rin mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Capricorn, if naka-resonate ka dyan sa iyong love reading. Ito yung ating third quarter kapalaran, guys. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.